My beloved, Boss Mike, Cervera. Kailangan daw ay gumawa muna ang ating bansa, ang yung mga senador natin dyan na nagtutulog-tulugan dyan sa Senado, nagsusuklay lang ng balbas. Dapat sila ang manguna, gumawa ng batas para nga mai-implement. Dahil wala pang ang matibay na batas para i-implement naman ng ahensya ng DICT. So mali tayo na sinisisi natin pala ang ahensya ng DICT. Oo, mga kababayan ha. So, medyo masalimuot pa dahil nga ang social media hindi pa rin masyadong natututukan ng mga mambabatas natin. Tama po ba, Attorney? Sa aspetong ganun ho, siguro tama ho. Kasi again, yung law enforcement side ho, yung pagpapatupad ng revised penal code natin, yung mga special laws natin that has penal provisions. So, ibig sabihin yung may kaparusahan ng pagkakulong or pagmulta. Yan ho ay pinapatupad ng law enforcement agencies natin. Pero tayo sa DICT, tayo ang nagbibigay sa kanila ng karampatang armas or karampatang impormasyon para masiguro na pag tinukoy natin kung sino yung tao na yan, may mga karampatang ebidensya na mapagpapalakas naman after they do their investigation on the law enforcement side. Nagpapass on na yan sa prosecutorial service natin, ang DOJ naman ho at ang mga ating mga kaibigan sa kapiskalyahan ang mag-file ng kaso na to para litisin at saka mapanagot yung mga taong gumawa ho nito, whether it's the creation of the deepfake, whether it's yung mga taong nagpapakalat ng fake news, sila ho yan. Pero pag ho, nagkaroon ng batas na pag halimbawa ho, may kailangan mag-register kayo at sumailalim kayo sa jurisdiction ng Pilipinas at sa mga regulasyon namin, at hindi kayo sumunod, dyan papasok ho siguro ang DICT kasi nasa amin din ho yung infrastructures natin ho. Ibig sabihin ho, pwede na natin ho through, ayoko lang ho sabihin kasi medyo yun yung mga natin. We have mechanisms to ban and block sites from entering yung Philippine cyberspace ho natin. So, yun nga, Attorney, no? So, hindi pa pwedeng kausapin na lang yung mga platform na to tulad ng Facebook, YouTube o ano pa mang mga platform dyan na nandiyan dyan na sabihan o magpasa ng resolution o ano pa man tawag dyan na sana medyo salain nila ng gusto yung kanilang mga ano ba tawag dyan, mga subscriber ba tawag dyan o mga creator ng content na nandiyan dyan, dapat sinasala nila kasi tulad niyan, itong mga ito, kita mo itong isa na to, nasan ba yun? Ito. Okay. Ng Senado, ang investigasyon. Tulad niyan, pinasabugan ang Pinas. Oo, maraming sugatan, China, may napatay. Kita mo, no? Hindi ba pwedeng, gawan ng paraan ng mga Facebook, may-ari ng Facebook, YouTube, itong mga ito na, di ba, kailangan pa talaga i-report ng mga tao para mapansin nila. To be fair naman sa kanila, lalo na yung tatlong platform na binanggit natin, ang Google, ang Meta, at ang TikTok, mayroon na tayong memorandum of agreement with them for them to cooperate with government and their commitment to cooperate with government para naman baguhin yung community standards and policy guidelines nila para ma-address itong mga particular na problema na to. But again, I understand the process that they have to undertake. Kasi nga naman even though they have a commitment with us, meron din silang pinapanagutang regulators doon sa bansa kung saan sila nakabase ho. So, pero pansinin niyo ngayon, mas mabilis ang aksyon. Siguro mas mabilis yung action nila. Kung sa tatanungin niyo naman ako kung hindi ba nila namin monitor to, I think on their own they monitor it. Kasi kayo mga kaibigan ko na social media influencers, I know for a fact na pag nag-uusap-usap po tayo, nakaka-receive kayo ng letters galing sa kanila on their own na parang sinasabi nila that your content violates certain community standards that they have implemented right now. So, to be fair naman sa kanila. Pero again, much has to be desired when it comes to talagang us enforcing yung gusto ho natin sana
na mangyari when it comes to yung pagpapalaganap ng fake news and deepfakes using their particular platforms po. Ay, kasi yung iba, attorney, no? Yan nga daw, ito sabi nga ni Ray Ballesteros, yan nga po ang source of income nila. So ito nga yung source of income nila, kaya siguro na titempt sila na gumawa na lang ng kahit na ano ng balita na maaring makaagaw atensyon sa mga manonood para nang sa ganun ay magkaroon sila ng maraming views. Oh, dahil nga ang kita daw sa mga platform sa views, yun ang ginagawa nila. Oh, Well, attorney. I think naman these platforms made the necessary steps by pag ganito apparent at saka sa pagsusuri kaagad sa hindi, it might not be as ideal as kaagad-agad na take down or kaagad-agad. Pero on their own, parang hindi kayo pwede mag-profit sa fake news kasi dinidemonetize po yung mga channels na yan. I think you know this for a fact, Boss Mike. One of their, isa sa mga hakbangin na available sa kanila is to demonetize you being as partners ho ng whichever platform you belong to. Oh, nako, kayo mga fake news peddler. Abay, mag-iingat na kayo, baka ma-demonetize kayo. Imbis na kumita kayo, abay, baka mawala lalo yung hinahangad ninyong sobra-sobrang kita, baka imbis na kumita, mawala. Sabi dito, nasa na yung tinatanong, yung nag-bomb joke, arestado agad. So, di ba? So, marami pa dyan. Ang mga ganyang mga kwento at content na ginagawa ng ating mga kabaro sa paggawa ng content. So, attorney. Gusto ko lang komentan yung nag-bomb joke. Yeah. It's the same thing ho . May mga ganyang mga fake news yung pag-bomb scare ho . It's a form of fake news. Pero the difference is, ang talagang nakakainganyo ho sa mga, sabihin ko ng criminal because they violate the revised penal code. These are criminals that, talagang are very brazen. Hirap na talagang malakas yung loob na gumawa ng krimen. Kasi yung aspect ng anonymity dito sa social media platforms, ibig sabihin, pwede sila magpanggap kahit sino yung gusto nila. That's where the work of the ICT kicks in ho . Para magkaroon ng attribution. We try to find out yung IP address nila, again, to a certain level of certainty. Tapos, kung saan grupo sila nabibilang, kung ginawa na nila to before. Tapos tsaka natin ipapasa sa law enforcement naman. Para naman magawa ng case build-up, tapos ipapasa na sa prosecution service. Para naman mag-file ng kaso. So maliwanag na mga kababayan. Sa mga may tanong dyan, magtanong na kayo bago natin bitawan si Asek. Si Raymond. Asek Aboy Paraiso, spokesperson ng DICT. Oo, may tanong pa po ba kayo dyan? Kasi kanina, hindi ko maipakita yung mga tanong ninyo bilang naman, para maging maayos yung live stream natin. Oo, ha? Meron pa ba? Huwag mo interviewin ang alin. Ang alin, yan, Yulis din yung anong nakuha mong idea dyan. Gagalit. Ano pa? Eto. Boss Mike, about naman doon sa minura ang Pangulo ng harap-harapan sa camera, anong pwedeng ikaso doon? Usaping batas na yan, kasi medyo malayo na yan sa trabaho ng DICT. Oo. Eto, may tanong, si Carding Songkit, nasan ba yun? Ano sabi? May tanong ako kay attorney, ang pagtulog po ba sa inuman ay Hoy! Walang kinalaman yung mga ganyan. Ano ba? May seryoso tayo ngayon, Ano ba purpose ng SIM registration daw, attorney? Well, again, one of the purpose ng SIM registration, one of the problems it seeks to address kasi nung in-enforce yan is yun nga yung pinag-uusapan natin, the aspect of anonymity here in social media. Dati hindi pa natin kinonceptualize na dito talaga magpapalaganap ng mga criminal activities kasi yung mga scam, yung mga pangloloko, ginagawa through the text messaging and sa pagtawag ina-address na kahit magpanggap ka, alam na namin kung sino ka kasi nag-register na yung SIM card mo. Now, because of the advancement in technology hindi to sakop nito ng SIM registration act. Yung mga OTTS natin o yung over-the-top services natin, ano-ano itong mga to.
This includes Viber, Telegram, Signal, yung mga internet messaging platforms. So, in fact, pansinin niyo ho, na kahit hindi na gumagana yung SIM card nyo, yung Viber nyo using that SIM card, active pa rin ho. So, ganun pala yun, So yun yung nagiging problema, and the disconnect between the law and the problem it seeks to address, naunahan na ho siya ng technology. Ito naman ito pa, tumawag po ako sa PNP station to report na may ongoing scam sa isang lugar, wala silang aksyon. Kaya lang mukhang hindi naman yata inyong jurisdiction ito, attorney. No? Yeah. Again, these are law enforcement jurisdiction. Pero hindi ho ibig sabihin wala akong ginagawa ang DICT tsaka ang mga ating mga attached agencies. In fact, we established, again, yung collaboration with the PNP, the NBI, yung mga social media platforms ho natin, to establish yung tinatawag natin yung Scam Watch, at saka yung hotline ho natin sa CICC when it comes to scam, yung mga other forms of scam, wherein doon sa kabilang linya are experts in handling. Alam na ho nila kung kanino ibabato itong mga to. At saka they ask the proper questions in order for pag binato naman ho sa law enforcement, hindi na ho mahirapan at kulitin pa kayo yung mga kasagutan doon sa mga tanong na they would zero in on the scam and they would zero in the problem. I-promote ko na rin ho, the hotline is 1326 for CIC anti-scam campaign ho ng DICT-CICC po. Ito naman, attorney, sabi dito, Sir, question lang po, magkakaroon po ba ng team ang DICT na magmo-monitor sa SOCMED to prevent fake news bloggers sa Philippines? Ang DICT ho kasi technology ho kami. So yung mga platforms, yung advancement in technologies, siguro nung kino-contemplate din ho yan, nung ina-attenda natin ng mga committee hearings na yan, I think mas, sabi ho, sa wisdom ho ng ating mga mambabatas, mas adept po ang ibang mga ahensya. Pagdating, kasi ang problema ho, hindi yung platform Ang problema yung content. So I think they were seriously considering yung MTRCB to expand the mandate of MTRCB and or the creation of a new agency when it comes to social media platforms naman po. Again, the social media platforms, nung umpisa ho yan, talagang maganda ho yan It connects, pinaliit niya ho yung mundo. It made us connected to each other. We share our stories. We share our feel-good stories. Somewhere along the line, it got twisted. Parang nagamit na rin ho siya sa pagpapalaganap na fake news. Nagamit na rin ho siya sa panloloko. So again, the problem is not the platform. The platform is just a tool for us to connect. Ang problema ho, yung gumagamit ng tool na yun. Ibig sabihin ho, yung mga taong gumagamit na yun. Kung gusto niya maging inspiration sa iba katulad nyo ng mga vloggers natin at pagpapalaganap ng mga opinion at mga totoong nangyayari, magagamit ho siya sa mabuti. Pero pag ang gawain niya naman is to sway other people para paniwalaan yung mga kasinungaling at for disinformation, magagamit din ho yung mga platform na to. So what I'm trying to say is, I don't think the platforms are the problem, but it's really the content creators na kailangan i-regulate. So maliwanag yan mga kababayan, ha? Oo, sana natututo kayo sa mga sinasabi ni Ashek Paraiso. Attorney Aboy Paraiso. Di ko na nga alam kung ano itatawag ko dito So susunod siguro Senator Paraiso. Sabi dito, attorney, isa na lang bago ka namin bitawan. Sabi ni Brian Ballesta, so dapat madali nating malaman kung sino gumawa ng video dahil sa SIM registration? Not necessarily ho. You don't need a cell phone. You need a computer para mag-upload ng videos. That's the thing. Pero right now, I think the community policy of Facebook, tama ho kayo. The community policy of Facebook right now is sa mga bagong mag-a-apply ng mga bagong accounts, kailangan ho mag-register na kayo using your phone numbers. Pero before yung mga existing accounts, yun ang mahirap na. Pansinin nyo yung naging problema in this particular instance do sa deepfake ho ni Pangulong Marcos. Ang ginamit na account, hindi na ho siya nag-register ng ibang account. Ginamit ho old account. So hindi ho siya, it's his choice whether to update his account with the particular number. Or na-register na ho siguro niya yung number na yon even before the advent of the SIM registration act ho. So talagang mahirap din ho yung attribution pagdating. Ganun pala yun, attorney, hindi na inabot
So maswerte yung mga dating mga mga nauna na mga nakagawa na ng mga nila channel at mga pages nila, no? Oh, actually ngayon parang nagiging negosyo na rin mo siya. Hindi lang yung pagbebenta ng mga accounts sa Facebook, hindi lang yung pagbebenta ng I've heard of this. Parang hindi naman lingit sa ating kaalaman sa circle ho ng mga vloggers at saka sa circle ng mga social media influencers and creators na talagang meron ngayon laganap na nagbebentahan ng mga accounts, ng mga channels na. Pero even to the level of the SIM cards, nagbebenta ho yung mga yung registered SIM cards, binebenta ho. Actually, nababalita na ho yan eh. Malaki ho ang demand for yung mga registered SIM cards ngayon. Yung pala. So mga kababayan, wag na nating abalayan dahil isang oras na nating inabala. Okay lang, Boss Mike. Attorney Aboy Paraiso. Mukhang game na game naman yata ngayon, Sige lang. Dahil meron pa ba kayo? Ito, deactivate na yung number na tawag dito? Deactivated na yung mga number na registered, di ba? Tama ho. Pero yun nga yung binabanggit natin kanina, Boss Mike, when it comes to the OTTS, yung mga over-the-top services like Viber, Instagram, even social media sites natin pag nakapag-register kayo before, kasi doon ipapadala yung OTTP para i-verify Pag nakapag-register kayo before, kahit wala na yung SIM card, existing pa rin yung channel nyo, existing pa rin yung account nyo, existing pa rin yung mga Vibers nyo, your Telegrams, your Signals, your WhatsApp, yung mga yun na nagiging problema ko kasi na-verify na even after the SIM card was deactivated. Ganun pala yun. Buti na lang yung mga lumang mga number na i-rehistro natin. So, attorney, maraming salamat po. Hindi ka na namin aabalahin. Alam naming busy ka at bukas may maaga ka pang mag-oopisina at maraming kakausapin. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Isang malaking karangalan po. Sa tulad kong maliit na vlogger. Literal. Maraming salamat po, attorney. Huling mensahe sa mga manonood natin. Nandiyan dyan na yung mga kaibigan ko. Sila Mark Ramos. Mukhang nagkaisa na sila. Kami na, ang ina-assure ko lang naman sa ating publiko, you have a working DICT po. In fact sa sobrang laki ho ng mandato ng aming ahensya, ay marami rin kaming problema na niresolve, hindi lang itong fake news na to. Pero we're taking it, all our issues, all our challenges very seriously. You have a working DICT po sa pangunguna ho ng aming kalihim, si Secretary Ivan John E. Uy, na talagang tumutugon. Even though we're undermanned, isipin nyo, Boss Mike, every time magkakaroon ng hacking, si DICT ang pupunta pa para mag-imbestiga, para gumawa ng paraan, para hindi na lumaking problema. Even though these systems are maintained and procured by these individual agencies, ganun kalaki yung mandato namin sa DICT. Pero I assure you have the best men and women working for DICT. Actually nga, sa sobrang kakulangan ng tao ng ahensya natin, lalo pang nagkakaubusan dahil sa sobrang galing ng mga tao natin, pinipirata sila ng mga ibang kumpanya. As much as 5 times the pay of government. Yan yung hinaharap namin mga challenges sa DICT. Pero hindi kami tumitigil po. Mukhang nagiging kakompetensya na ngayon ng mga private sector ng government pagdating sa mga tauhan. Ito may pahabol lang dahil ito pag nagtampo ito nagwawala si Busabos. Attorney Aboy, how do you assess now the influence level of SOCMED over Trimedia? Sabi dito. Well, I think they're equally important. May inattendan ako na seminar na isang napakagaling nating kawani sa gobyerno na napakadunong talaga ni Senior Yusek Cesar Chavez, who is both a source of great information and inspiration to us all. Sinasabi niya na even though social media individual yung followings niya, pero naman yung reach niya is far it would someday catch up soon siguro sa Trimedia. Pero again, for source of for purposes of yung magiging mas responsable, pinagkakatiwalaan. Kasi kaya tayo pumupunta sa mga social media influencers natin because to cater to our own biases Ibig sabihin, pag pro-government ka or pag galit ka sa gobyerno, pag galit ka sa gobyerno, hindi mo papanoorin si Mike Cervera, hindi mo papanoorin si
Yung mga kaibigan natin, si Mark Ramos, si Takeru, si Sangkay, si Jared, si Byron, yung mga kaibigan natin dyan. Pupunta mo yung mga galit din sa gobyerno. But when it comes to the news, walang filter eh. Kung ano talaga yung news, yun po talaga eh. Ang ano nga niyan, yung siguro, there should come a time that yung ethics when it comes to social media influencers should be established para kung ano yung standards ng mga journalists natin when it comes to ethical standards nila, ma-apply din natin. There has to be ano talaga, kailangan merong tayong pagkakaisa among yung kayong mga influencers pagdating dito sa aspetong to. So I think para sagutin yung tanong na to, I think they're at par with each other. Yung talaga lang mas wider yung audience ng mga tri-media because if you want unbiased, whether sa kaliwa ka or sa kanan ka, pupunta ka pa rin sa tri-media. Pero pag kaliwa ka sa SOCMED, sa kaliwa ka na pupunta. Kaliwa ka na talaga. Sa kanan ka na pupunta. So I think that's the disparity. Ito, merong tanong si Sangkay. Bossing, Asek Aboy, kailan mabubuwisan ang mga nagpapa-only punch? Meron bang ganun? Hindi ka ba natatakot, Sangkay? Baka mabuwisan ka. I don't know. Kung ano-ano na lang ang inaano ni Sangkay eh. Oo. Loko-loko ka ba? Akala ko merong kwenta tong tanong na to eh. Pero it goes back to the fact na parang etong hindi rin tayo makapagbuwis. Even yung mga social media influencers natin, hindi rin natin mabuwisan ng tama because we don't have jurisdiction over the platforms. When we don't have jurisdiction over the platforms, wala rin tayong right to tax yung mga platforms na to. Kita nyo, kayo, binabayaran kayo ng mga platforms na, for example, in this one, nasa, ano ba tayo, Boss Mike? YouTube. YouTube. Nasa YouTube tayo. Pag nasa YouTube ka, babayaran ka ni YouTube. Pero yung tax mo, napupunta doon sa ibang bansa because even though you're creating your content here, yung office nila nandun. And I think that's also a big loss for government when it comes to yung sa taxation. Pero sa pakikipag-usap ko naman sa social media platforms, I think they're addressing the problem right now. At magaling ho, sabihin ko sa inyo, magaling nakaupong commissioner ho ng ating Bureau of Internal Revenue, si Commissioner John Lumagi. On a personal level, he's alam niya ho, matagal na ho siya sa ahensya niya. Alam niya ho yung mga problema that the problems he's trying to address. Andyan. You cannot, when it comes to qualification, you have an overqualified commissioner in the BIR. So ayos. So huling na lang, attorney, kasi medyo late na rin at ayoko talaga kayong mapuyat. Oo, baka mamaya ayaw mo mapuyat, may gagawin ka pa. hindi kayo makapag-perform ng maayos. Pagkatapos ng mahaba nating talakayan. Ako din may pasok pa sa opisina bukas at may gagawin pa ako pagkatapos nito. Attorney, huling salita na para sa mga manonood. Magpaalam na tayo. Again, gusto ko ipaalala at saka iparatiso sa inyo, you have a working DICT sa pangunguna ng aming Secretary Evan Uy. The men and women of DICT are always true. Doon sa commitment nila na magsilbi sa ating taong bayan. Even when it comes to yung crafting of laws natin, we actively participate and give our views on how we can improve iba't ibang usapin, whether it's cybersecurity, whether it's connectivity, whether it's this when it comes to the advent of AI being used for fake news. Again, kasi ang fake news hindi naman talaga departamento ng DICT yan pero yung AI, yes. Para lang mo, just to give context, di ba? Yung technology na ginagamit para mag-produce ng fake news, yan. Sakop po ng DICT yan. Pero yung fake news, the content itself. Sinasabi ko nga, these platforms, even yung AI, boss, did you know AI is being used right now para mapabilis ang trabaho, not only of government, but of many other industries. Sa medical field, ginagamit na rin ang AI. So, even sa aming mga abogado, ginagamit na yung AI para mas mapabilis yung pagtatranscribe, mas mabilis yung pagka-craft ng mga memoranda namin. Kung matino ang gagamit ng AI, maganda ho. Pero kung halimbawa gagamitin mo ang AI for fake news, for deep fakes, for pag-craft ng Skynet. Diba? So, in the realm of yung mga it's now a realm of possibility yung Skynet na yan, di ba? So, talaga ang kailangan natin pakatandaan. Sa ating mismo, let's be responsible sa paggamit ng various technological tools available for us. For example, kayo, Boss Mike,
Ito mga platforms, yung mga friends natin, influencers. Yung mga platforms nyo, hindi nyo alam na napaka-powerful ng platform na binibigay sa inyo. It's really dependent on you paano nyo gagamitin yung platform nyo. Will you be an instrument for good or will you be an instrument for yung pagpapalaganap po ng kasinungalingan at pagkalito at pag-distrust ng ating mga kababayan. So yun, mga kababayan, maraming salamat Attorney Aboy Paraiso, spokesperson ng DICT. Karangalan po namin ang inyong pagbigyan ng aming paanyaya. Opo, maraming salamat po at ibababa na namin po kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.